Sinabi nila na mahirap ako at binastos pa ang nanay ko. Kaya binilang ko ang gamit nila na galing sa ukay at sinabi kong minsan na ding umutang ng pera ang mama nila sa papa ko. Hi Pocoyo Confessions, tawagin niyo na lang akong Lara, 20 years old, pumapasok sa isang university. Tahimik at simple lang akong babae. Hindi ako mahilig makisabay sa uso o magporma, kaya siguro madalas akong maliitin ng iba. Akala nila mahina ko, akala nila mahirap kami dahil lang sa nakita nila si mama na nagtitinda ng ice cubes. Isang hapon noon, habang nakatambay ako sa kantin, narinig ko ang dalawang kaklase kong babae. Hindi nila alam, narinig ko lahat. Hay nako, si Lara, mahirap lang yon. Kita mo yung nanay niya, nagtitinda ng yelo, sabay tawa ng isa. Grabe, parang kawawa naman sila. Kita mo nanay niya, parang katulong kong kumilos, nakakahiya. Dagdag pa nung kasama niya. Para akong sinampal sa narinig ko. Oo, totoo na si mama nagtitinda ng ice cubes. Araw-araw ko siyang nakikita. Pawisan, bit-bit ang mabibigat na bag ng yelo. Ang akala ng iba, iyon ay kababaan. Pero sa totoo lang, iyon ang dahilan kung bakit nakakapasok ako sa kolehiyo at may maayos kaming pagkain sa hapag. Ang mas masakit pa, isang beses mismo sa harap ng ibang tao, may isa pa sa kanila ang nagsabi, kung ako sa'yo Lara, huwag ka nang magmayabang. Kita mo nanay mo, tindera lang ng yelo, huwag ka nang umasta na parang mataas ka. Hindi ako mayabang, sadyang mas matalino lang talaga ako sa kanila. Nasa top 2 kasi ako at hindi ako nagpapakopya. Pero doon ko na na-realize, hindi lang ako ang nilalait nila, kundi pati ang dignidad ng nanay ko. Pero hindi nila alam ang buong kwento. Yung mga ice cubes na binibenta ni mama, hindi lang basta binibenta. Kami ang mismong may-ari ng maliit na ice plant na pinagmumulan ng yelo sa maraming tindahan dito sa amin. Nasa harap nila ang katotohanan, pero dahil sa panghuhusga nila, ang nakikita lang nila ay isang simpleng tendera. At ito pa ang pinakamatindi. Noong nakaraang linggo lang, nakita ko mismo yung mama ng isa sa mga kaklase ko, yung leader nilang laging nang aasar at nang babastos sa akin, dumiretso siya sa ice plant at kinausap si papa. Nakita ko kung paano siya nagmamakaawa, humihiram ng pera. Doon ko lang tuluyang nakumpirma kasi dati ko na silang nakikitang magkasama ng kaklase kong yun, na siya nga ang mama ng taong unang nanghusga sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lakas ng loob nilang pagtawanan at bastusin kami, pero sila pala ang mismong umaasa at nangungutang sa pinaghirapan ng pamilya ko. Hindi ako agad gumante. Tahimik lang ako at naghintay ng tamang oras. Hanggang dumating ang araw na nagkayaan sila mag-inuman. Nandun ako, nakisama lang. Lahat sila nagyabangan ng branded na damit at relo, pero halatang galing sa ukay ang iba. Tahimik lang ako pero hindi ko pinalampas. Sabi ko, uy, ang ganda ng relo mo ah. Pero parang galing ukay, sabay ngiti. Tumahimik sila at hindi makasagot. Dahil nalaman ko din sa isa niyang friend na galing sa ukay ang mga ibang gamit nila. At bago ako umalis, iniwan ko yung huling salita na tumatak sa kanila. Alam nyo, huwag nyo sanang maliitin ang nanay ko. Oo, nagtitinda siya ng ice cubes. Pero baka hindi nyo alam, yung yelo na binibili nyo araw-araw sa tindahan, sa amin mismo galing. At yung mama nyo na nangungutang sa papa ko, baka mas magandang unahin yung bayaran yun bago kayo manglait ng ibang tao. Parang natulala silang lahat. Kita ko yung hiya at takot sa mga mata nila. Hindi na sila nakapagsalita. Simula noon, hindi na sila nangahas magsalita laban sa akin o kay mama. Doon ko natutunan na minsan hindi mo kailangan ng sigaw o suntok para ipagtanggol ang pamilya mo. Sapat na ang katotohanan basta nasa tamang oras at tamang paraan mo ito ilalabas. Kaya ang leksyon dito, huwag mong husgahan ang isang tao dahil lang sa trabaho ng magulang nila o sa panlabas na anyo nila. Hindi mo alam kung anong kwento ang nasa likod nun. At higit sa lahat, hindi kayamanan o branded na gamit ang basihan ng respeto, kundi ang dignidad at kung paano ka tumayo para sa pamilya mo. Ngayon, natatawa na lang ako kapag naalala ko. Ang sarap sa pakiramdam na hindi ko sila pinatulan ng mura o away. Pinatikim ko lang sila ng katotohanan at yun na ang pinakamalupit na paghihiganti. Sinabi ko pala ang pangalan ng kaibigan nila na nagbigay ng information about sa ukay-ukay nilang gamit at ayun, sila na ang nag-away-away ngayon.